Sa ngalan ng katarungan, hindi ka iiwanan hanggang sa dulo. Baby, buhay pa, ikinahon na. Teka muna, Aba. buhay, bakit ikinahon sa atas sa kahon ng sapatos yan? Abay, bakit naman ganun? Buhay na buhay, gusto nang patayin na. What? 23 weeks lang yan, ma'am. Incubator, 30 weeks sa taas. Ay, nataas niya yung kamay niya, ma'am, oh. Naakas niya yung kamay niya. Ito talaga yung... Naakas? Oo. Ayun, ay naangat niya, oh. Ayan na, tignan mo, oh. Malaglag anak ka. Ayan, oh. Ma'am, baka pwede ba ito, ma'am? Kumagalaw, ulit ka. Ma'am, ano niyo naman, Baka ma'am? naman may incubator kayo dyan, ma'am. Baka po. Ayun, kumagalaw. Nako, makakausap po natin ngayon ang butihing ina ng Sagol na bagong silang. Kumusta ka na, Sabrina? Hello po. Okay naman po. Oo. So, nailibing niyo na ba yung bata? Opo, nung August 13 po. Oh, gaano kasakit ang nangyari sa iyo na hindi man lang kaagad nilagay na sa incubator yung bata? Sobrang sakit po kasi yung gusto nga pong mabuhay ng bata tapos ginanon lang po nila. Eh, gumagalaw pa eh. Nilagay na sa kahon. Parang inataon na yung bata. Pinapagawa pa nga po kami ng waiver na kung anong mangyayari, tanggapin na lang daw po namin. Pinagpirma ka ba ng waiver? Opo, pero hindi po namin binigay sa kanila. Pinunit na lang po ng asawa ko po. Ay naku, gaano kasakit ang naramdaman yung mag-asawa? Sobrang pong sakit, lalo na po sa mga magulang po namin. Sila po kasi nandun, tas pinagsusungitan pa po sila ng mga nurse. Pang-ilang anak nyo ba yan? Pang-ilang anak nyo? Panganay po. Naku, Diyos ko, Panginoon ko, panganay. Hindi po tama yung ginawang medical care. Hindi tama, ano to? Hindi tama. Eh, buhay pa eh. Sinisintensya na ng kamatayan eh. Buhay pa, opo. At kinakailangan po sa ganyang mga bagay ay merong pinatawag na incubator kung saan ilalagay po yung bata, lalo na ito na preterm. Ibig sabihin ay hindi pa sapat yung gulang ng bata para ipanganak, no? So pagka ganyan ay nilalagay sa incubator, o kaya kung wala pong incubator yung ospital ay nilalagay po ito sa drop light para mainitan yung bata. At sa tingin po natin dito sa ginawa dito ay mukhang hindi proper yung medical care na ibinigay doon sa bata noong ipinanganak. So may pananagutan ng ospital dyan, saka yung attending physician, saka yung nurses na gano'n, di ba? Sa palagay ko po ay merong dahilan para makapagsampa ng karampatang kaso itong mga magulang ng bata na namatay. Malinaw po dito na mayroon ng kababayaan yung ospital kasi nakita naman po natin na buhay pa po yung bata nung inilagay nila sa kahon. Siyempre po kahit yung bata na ilalagay mo sa kahon na humihinga pa, may maliwanag po yun na nagpapakita na wala man lang po silang ginawang pag-aaruga doon sa bata nung lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Siyempre po, buhay pa po yun eh. Yun nga hong aso eh. Di po ba? Pag nanganganak nga ho yung aso natin, binabantayan pa po natin yun. Naka-ready tayo doon sa paglalagyan natin doon sa aso natin pagka nanganganak. Yun pa po kayang bata po yan eh. Tao po yan. So, okay. Inaatasan kita ngayon, Direk Dakpano, na iset ang mediation ito. Ilang oras ang tinagal ng bata bago namatay? 25 hours po. Boy, na bilang mo? Opo. 25 hours. Dapat may birth certificate bago death certificate. Death agad ang binigay. Kumbaga parang sentensyado agad ng kamatayan, buhay na buhay pa. Hindi ako natutuwa dyan ha. Mga kababayan, galit ako. Dahil hindi tama yung ginagawa ng ospital na yan. Sino man yan? Mga kababayan, ito po'y tunay na buhay, hindi imbentong marites. Hindi imbentong tolits. At sila nga ay lumapit po para humingi. Opo, at makakaasa ka, Sabrina, bibigyan natin ng hustisya ang anak mo. Tao yan eh, pinanganak yan eh, hindi naman aso nga. Yung aso ko nga si Pochi nung mga anak, binantayan ko pa eh. Tinigurado kong gumagalaw eh, talagang ako ang naglipat ng, ano ba yan? Umbilical cord. O talagang ganyan, grabe. Ay, buhay na buhay. Kung sa akin nangyari yan, ay magwawala ako sa ospital. Buti mabait kayo. O anong reaksyon nyo doon? Di ba kayo nagalit? Nagalit po. Tapos ang sabi pa po nila sa amin na
kahit saan daw po kami lumapit, di daw po kami mananalo kahit magsampa kami ng kaso, maghanap daw po kami ng pinakamagaling na lawyer daw po. Eh, sige. Subukan nila. Hamon yan. Wala sa galing yan. Ang abogado sa katapatan sa tungkulin, humanda sila. O sige, patawag yung mga yan. Direct Takpano. Okay, handa ka ba makipagharap sa kanila at bigyan ng hustisya ang anak mo? Opo. Sige, buhay na buhay pa para lang pinatay. Hindi ako natutuwa mga kababayan dyan. Kaya sa totoo lang, dito po sa Public Attorney's Office, kami po ay patas. Bibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag ang mga opisyal at maging ang may mga kinamalayan sa nangyari niyan. Okay po? Yung mga sanggol, hindi yan papel na pwede mong basta na lang Unitin. Tao yan eh, tao. Eh yan, buhay na buhay, pinanganak, di man lang binigyan ng lunas. Aba, kasalanan sa Diyos, ang inyong ginawa, yan ay infanticide. Yan, intentional lang, diniklaran lang patay, buhay na buhay. Ay sabihin na, reckless imprudence, assaulting to homicide lang yan. Eh, katumbas na infanticide yan, buhay na buhay, inari mong patay eh. Sintensya mo ng kamatayan. O mga kababayan, hindi po ako masungit. Kaya nakakagalit po talaga yung ginawa nilang yan. Di po ako natutuwa. Abay, kung walang boses ang masang Pilipino na api, sino pa? Kaya nandito po kami sa Public Attorney's Office upang ipaglaban ang karapatan ng mga api. At ang mga buhay na buhay pa ay pinapatay na. Okay po? May nakikisimpatya pong mga kanetizens natin. Sige, basahin natin. Comment, si Norse Monton Ragas. Pamangkin ko nga po, 6 months na buhay. Ngayon, 3 years old na po at normal. Ayun. O, tignan mo na. Nabuhay, 6 months. Eh, yung kapitbahay nga ni DJ, sabi niya, 6 months pinanganak, incubator, boy. Gumagalaw eh. Eh, kung di na gumagalaw at wala nang hininga. Kaya po mga kababayan, tulungan na ipanalangin natin si Sabrina Dacuma at ang kanyang buong pamilya para magkaroon ng hustisya. Ano ipinangalan niyo sa anak niyo? Miracle Angel po. Miracle Angel. Ayan, Dacuma. Sige. Angel ka na talaga, pero ipaglalaban namin ang hustisya para sa'yo. Aba. 2 beses po nila na patay na po yung bata. Nung August 9 po ng 5 p.m. po, lumapit po sa akin yung nurse. Ang sabi po nila na patay na daw po yung bata. Tapos ang sabi ko po, puntahan ko sa delivery room. Tapos pagpunta ko po doon, humihinga pa po yung bata. Sinabi po nila, tumawag na po ng punerarya. Yung punerarya po papunta na, malapit na po dun sa ospital. Tapos buhay pa po pala yung bata. My God, ano ba yan? Wala pa silang konsensya. Masa ka, magkakahustisya ang iyong panganay. Okay, thank you. Maraming salamat Bala, aksyon agad at humanda ang may mga pananagutan dyan. Namina kayo ng tawad sa Diyos sa ginawa nyo. Dahil di kayo patatawarin ng batas.